Ang mahiwagang mga mata. Isang kwento ng pag-ibig, misteryo, at kapangyarihan. Sa likod ng mahiwagang mga mata ay nakatago ang isang lihim na magbabago sa kanilang mga buhay magpakailanman. Huwag kalimutang mag-like, comment, at subscribe para sa susunod na kabanata. Pakinggan mula umpisa hanggang dulo para sa buong karanasan ng kwento. Kabanata 2721 hanggang Kabanata 2730. Kabanata 2721. Nanginginig ang mga puso ng mga tao sa likod ni Sun Jian. Ang likod ng Sword Slave ay parang Diyos sa kanilang mga mata. Si Li Hentian, ang ampon na anak ni Lulan, at ang ampon na anak ni Shenggi ay nanunood din sa nakakatakot na tanawin ng pagkawasak. Sa sandaling ito, sobrang natakot si Shenggi Yizi na halos manghina ang kanyang mga binti. Kung mamatay si Zuo Longxiang, wala nang ibang magpoprotekta sa kanya. Sa oras na iyon, tatapikin siya ni Yehan hanggang mamatay. Hindi siya namatay, pero nawalan siya ng kalahati ng kanyang buhay. Ang bisyo ng banal na Hari Xingli ay walang katulad, maliban sa Sword Slave. Nang lumanas ang alikabok, agad niyang nakita ang palatandaan. Sa sandaling ito, ilang milya ang layo, sa loob ng lumubog na lupa, dalawang figurang may maputlang mukha na hindi man lang makatayong maayos ay dahan-daang bumangon, na walang tigil na sumasala ng dugo mula sa kanilang bibig. Tunay nga, nawalan ako ng kalahati ng buhay ko. Nanginig sa takot sina Sun Jian at ang iba pa sa kanilang puso. Ang isang top figure tulad ni Jian ay maaaring utusan siya na kumilos. Hindi nila maimagine kung ano ba talaga ang pinagmulan ni Yehan. Sinabi ko na noon, kung mahuli mo ang aking espada at hindi mamatay, palalampasan kita, Terra na. Mahinang sabi ng Sword Slave, at pagkatapos ay kusang bumalik ang sinaunang espada sa kanyang mga baluti, na para bang hindi ito kailanman inilabas. Salamat sa iyong awa. Mukhang seryoso ang banal na emperador ng pamilya Gong, at matapos sumalsal ng isa pang bungkos ng dugo, siya ay naglaho na parang sinag ng liwanag. At mabilis na umalis si Zuo Longxiang sa tulong ng tatlong ampon na anak ni Li Hentian. Parehong alam ni na Zuo Longxiang at ng banal na emperador ng pamilya Gong na kanina, ito ay isang casual na galaw lamang ng Sword Slave. Natatakot silang maaaring nagkalat na ang kanilang mga kaluluwa. Dahil sinabi ng Sword Slave na hindi siya mamamatay sa isang hampas, pinayagan ni Yehan ang powerhouse ng pamilya Gong at si Zuo Longxiang na umalis. Siyempre, wala ring pagtutol si Yehan. Ang ganitong napakalakas na tao tulad ng top 10 Sword Slaves ay nararapat sa respeto ni Yehan. Ang top 10 Sword Slaves ay mga nangungunang figure sa panahon ng Immortal Sword Master, at sa kalaunan ay kusang loob na naging Sword Slaves, sumusunod sa Undying Sword Master, kaya makikita na sila ay mga taong tumutupad sa kanilang mga pangako. Bukod dito, balak nang pumasok ni Yehan sa Central God Realm, at kailangan pa rin niya ang kapangyarihan ng 10 Great Sword Slaves. Siyempre, si Zuo Longxiang ay hindi dapat katakutin. Pinayagan ni Jian ang malalakas sa palasyo na umalis, at siguro hindi niya binigyang pansin ang pamilya ng Zhuozhou Palace, kung hindi niya iiwan ang ganitong mapanganib na kalaban para kay Yehan. Pagkatapos, bumalik si Yehan at ang iba pa sa Wuji City. Ang pagkakaroon ng Fountain of Youth ay tiyak na malaking panalo para kina Yehan at Tianlong. Naiinggit ang mga malalaking aristokratikong pamilya sa bansa sa Fountain of Youth, na nagpapakita kung gaano kalakas ito. Sa ngayon, ang Fountain of Youth ay nasa Xuanmen World, at sa Xuanmen World, kung gusto ng Fountain of Youth na tumakas, nakasalalay ito kung papayagan ni Yehan. Pagkatapos ng lahat, ang Xuanmen World ay sariling mundo ni Yehan, na pinagsama na sa kanyang katawan, at maaari lamang itong maging isang yaman para sa cultivation ng Tianlong sa hinaharap. Ngunit pagbalik sa Ridgeless City, ang Ridgeless City sa sandaling ito ay nakakita na ng mga mala-monster na alon. Nagpunta ang Heaven and Earth Alliance at maraming overlords ng Spineless Land upang sabay-sabay makuha ang Fountain of Youth. Sa huli, tanging si Overlord Zuo Longxiang at ang tatlong ampon ang nakabalik, at si Zuo Longxiang ay seryosong nasugatan. Ang balita ay parang bomba, at labis na nagulat ang mga practitioner ng Spineless City. Sa kasalukuyan, wala pang nakakaalam kung ano ang nangyari sa proseso ng kompetisyon para sa Fountain of Youth, at may magkakaibang opinyon. Pagbalik sa Wuji City, pumasok si Yehan sa mundo ng Daoist. Pagkatapos maitatag ang Fountain of Youth, ipinaalam niya sa senior management ng Tianlong na hayaan ang kanyang mga disipulo na dalhin ang Fountain of Youth upang palakasin ang kanilang kakayahan. Ang kulang sa Tianlong ngayon ay mga top at combat power. Kahit mag-ipon ng mga genius treasures, kailangang magpalakas ng ilang top experts si Yehan para sa Tianlong. Tungkol naman sa kung mauubos ang Fountain of Youth, hindi kailangan ni Yehan mag-alala sa ngayon, dahil sa ilalim ng Fountain of Youth, isang Divine Stone of Life ang naitatag na.
Hanggang ito ay umiiral, hindi kailanman mauubos ang Fountain of Youth. Dahil sa Lifestone na ito, may sariling espiritualidad ang Fountain of Youth, kapag nakaramdam ito ng panganib, tatakbo ito. Ngayon, ang Xuanmen World ay mayroon ng dalawang uri ng batas, ang batas ng ginto at ang batas ng magic. May paunang anyo na ng Taoism sa mundong ito, pero hindi ito sapat. Kailangan kong unawain ang mas maraming batas upang mapanatili ang normalidad ng mundong ito. Habang nakatayo sa mundo ng Taoist, iniisip ni Yehan sa sarili niya. Pagkatapos, pinuntahan ni Yehan sina Li Zhengdao at ang iba. Mahigit kalahating buwan na mula nang dumating sila sa Wuji City mula sa Chanchuan Realm. Dahil sa nakakatakot na laki ng Taoist World, nakapagsanay na sina Li Zhengdao at ang iba rito ng 4 hanggang 5 taon. Bukod dito, si Li Zhengdao at ang iba ay nasa tuktok na ng 9 Tribulation Supreme, at isang hakbang na lang ang layo mula sa pagpasok sa Immortal Realm. Batay sa realm na ito, kung bibigyan ng karagdagang kalahating taon, tiyak na makakapasok sila sa Immortal Realm. Siyempre, ang kasalukuyang Taoism ng Taoist World ay nasa simula pa lamang, at dalawa lamang ang umiiral na batas, kaya hindi pa maabot ang level ng myriad laws of heaven and earth. Para makapasok sa immortal state, kailangan pa nilang pumunta sa ibang mundo. Ngunit kahit makapasok sila sa immortal realm, medyo mahina pa rin sila kumpara sa mga genius sa Central God Realm. Kahit si Gong Wujing ay nakatapos na ng immortal realm, at ang mga extreme genius ay mas nakakatakot pa. Sa bisyo ni Yehan, pagpasok sa Central God Realm, mas mabuti kung maabot ni Li Zhengdao at ang iba ang semi-sacred level, upang magkaroon sila ng karapatan magsalita sa mga maraming genius sa Central God Realm. Sa Fountain of Youth na ito, mas mabilis ang paglago ng Tianlong. Sa sandaling ito, sina Li Zhengdao, Zhon Wushuang, Daughter of Reincarnation, Yi Polo, Ling Hu Qingyi, Qin Wanwan, mga monster genius na sina Xiao Li, Xiao Zhongmo, Nu Fenyuan, at maging ang Heavenly King ni Yehan at si General Abi Tianwang, Chiang Moxie, Tantay Passing Water, Ao Wachang at iba pa ay nagtipon sa tabi ng Fountain of Youth. Kabanata 2722. Sinabi ni Yehan, kapatid, maaari mong gamitin ang Fountain of Youth ng ayon sa gusto mo sa hinaharap, at malapit ka nang pumasok sa Central God Realm. Akala ko noon, pagpasok mo sa Central God Realm, dapat maabot mo na ang semi-holy level. Sa pagbukas ng lungsod, naniniwala akong maaabot mo na ang level na ito. Siyempre, ito ay para lamang sa mga genius tulad ni Li Zhengdao ng lahi ng tao. Ang iba tulad ni Ao Wachang, Ao Zishuan, Xiao Li, Xiao Zhongmo, Nu Fenyuan at iba pa ay mga demon emperors na, sa katunayan, ay katumbas ng immortalidad ng lahi ng tao. O sige, hindi kami magpapakamagalang sa iyo. Ngumiti sina Li Zhengdao at ang iba. Pagkatapos nilang iwan ang mundo ng Xuanmen, dinala ni Yehan si Ye Qing upang makipagkita kay Li Hentian, at handa na siyang lisanin ang Spineless Land. Siyempre, hindi niya nakalimutang bigyan ng respeto ang matandang kaibigan na ito. Tinitingnan ng dalawang jade bottles na nakalagay sa harap niya, binuksan ni Li Hentian ang mga ito at laking gulat ang kanyang mukha. Sinabi niya, kapatid Ye, talagang nakuha mo ang Fountain of Immortality. Tumango si Yehan at sinabi, kapatid Hentian, inihanda ko ang dalawang bote na ito para sa iyo. Huwag mong tanggihan, tayo ay magkaibigan. Nang makita ni Li Hentian ang sinabi ni Yehan, tumango siya ng mabigat. Salamat, kapatid Ye. Umalis ka na ba sa Spineless Land? Sumagot si Yehan, pupunta ako sa Central God Realm. Alam mo naman na lumitaw na ang City of Destiny, kaya kailangan kong umalis. Sabi ni Li Hentian, sayang, orihinal na gusto kong sumama sa iyo, pero ngayon ay seryosong nasugatan ang ampon kong ama, baka kailangan kong manatili rito ng ilang araw. Pagkatapos sabihin ito, tumingin si Li Hentian sa dalawang jade bottle sa mesa at biglang naisip ang isang bagay. Matapos makipagkita kay Li Hentian, dinala ni Yehan si Ye Qing at umalis sa Wunxianzhou. Ngunit labis na nag-aalangan si Sun Jian nang marinig na aalis si Yehan sa Spineless Land. Mahirap para sa kanya na umasa sa malaking puso ni Yehan. Sige, puntahan natin si Li Hentian, pagsunod sa kanya ay magandang desisyon din. Pagkatapos sabihin ito, ibinato ni Yehan ang isang jade bottle kay Sun Jian. Panginoon, maaari ko bang malaman kung sino ka? Sa hinaharap, sasabihin ni Li Hentian sa iyo. Hawak ni Sun Jian ang jade bottle sa kanyang kamay na may labis na komplikadong ekspresyon. Siyempre, alam niya kung ano ang laman ng jade bottle. Pagkatapos iwan ang Ridgeless City, patungo sina Yehan at Ye Qing sa Central God Realm. Ngayon, panahon na para opisyal silang pumasok sa Central God Realm. Ang malawak na lupang iyon ay libu-libong beses na mas kapanapanabot kaysa sa Ridgeless Land.
Narinig ko na may dagat ng kidlat sa unahan, na nababalot ng kidlat at kulog buong taon. Karaniwan, hindi nang ahas ang mga tao sa Immortal Realm na tumawid dito upang makapasok sa Central God Realm. Kailangan nilang sumakay sa ilang espesyal na merchant ships. Sa malayo, sa tanaw ni Yehan at Yeching, lumitaw ang isang malawak na dagat, at sa itaas nito, biglang nagliyab ang kidlat. Lehay. Tinitingnan ng napakalaking dagat na ito, kumikislap ang liwanag sa mga mata ni Yehan. Amang. Sa pangunahing bulwagan ng Tiandemeng, dahan-daang naglakad si Li Hentian, at si Zuo Longxiang, na nasa pangunahing upuan at nagpapagaling ng kanyang sugat, ay bumukas ng mata at tiningnan ang kanyang ampon na anak na may komplikadong ekspresyon. Nasugatan siya ng makapangyarihang Saint Dao Emperor sa tabi ni Yehan. Sa Loika, pagkatapos umalis ni Yehan at iba pa, dapat pinatay ni Zuo Longxiang si Li Hentian upang maibsan ang kanyang galit. Pagkatapos ng lahat, dinala siya ni Yehan ni Li Hentian, at malapit ang relasyon ni Li Hentian kay Yehan. Ngunit hindi nang ahas si Zuo Longxiang, may kaibigan si Li Hentian tulad ni Yehan. Kung papatayin niya si Li Hentian, tiyak na haharapin niya ang paghihiganti ni Yehan, at ang kapalaran ng mga overlord sa Spineless Land ay patunay ng panganib. Hentian, ano ang gusto mo mula sa akin? Payak na sabi ni Zuo Longxiang. Magalang na sumagot si Li Hentian, Amang, seryosong nasugatan ka, kaya dinala ko ang elixir upang pagalingin ang iyong sugat. Matapos magsalita, lumapit si Li Hentian ng magalang at inilagay ang isang jade bottle sa harap ni Zuo Longxiang. Hindi muna pinansin ni Zuo Longxiang, pero nang buksan niya ang jade bottle at tumingin sa laman nito, huminto ang kanyang hininga. Ang Fountain of Youth, isang buong bote nito, ay sapat na para pagalingin ang kanyang mga sugat at higit pa, bahagyang mapataas pa ang kanyang cultivation. Tunay ngang nakuha niya ang Fountain of Youth. Komplikado ang ekspresyon ni Zuo Longxiang, at may panghihinayang sa kanyang mga mata. Kung hindi niya pinalaya si Yehan noong araw na iyon sa bulwagan, siguro mas marami pa siyang makukuha ngayon mula sa Fountain of Youth, pero huli na ang lahat. Kabanata 2723. Opo, ampon kong ama, sapat na ang isang bote ng Fountain of Youth na ito para makabawi ka sa iyong mga sugat. Mahinang sabi ni Li Hentian. Matapos kunin ni Yehan ang 2 bote ng Fountain of Youth, naintindihan ni Li Hentian ang mabuting intensyon ni Yehan. Sa lahat ng kanyang pagsusumikap, marahil hiniling ni Yehan na makuha niya si Zuo Longxiang para sa isa sa mga bote. Ngayon na seryosong nasugatan si Zuo Longxiang, ito ang tamang panahon para kailanganin niya ang ganitong uri ng genius treasure. Kung ipagkakatiwala ni Li Hentian ang Fountain of Youth kay Zuo Longxiang sa oras na ito, tiyak na mas mataas ang posisyon ni Li Hentian sa puso ni Zuo Longxiang kaysa sa iba pang 2 ampon. Bukod pa rito, may malakas na kaibigan si Li Hentian tulad ni Yehan sa kanyang likod. Sa 3 ampon, tiyak nakikiling si Zuo Longxiang kay Li Hentian. Sa katunayan, binigyan ni Yehan si Li Hentian ng 2 bote ng Fountain of Youth, at iyon talaga ang ibig sabihin. Siyempre, iniisip rin ni Yehan ang posisyon ni Li Hentian sa Heaven and Earth League sa hinaharap. Mukhang kakaiba talaga ang relasyon ninyo dalawa. Bahagyang pinaikit ni Zuo Longxiang ang kanyang mga mata, at nang buksan niya ito, may tiyak na desisyon na siya sa kanyang puso. Sa Lehay, nasa harap ng malawak na dagat sina Yehan at Yeching sa sandaling ito. Sa ibabaw ng dagat na ito, makakapal ang mga madidilim na ulap at maulap ang langit. Paminsan-minsan, may rumaragasang kidlat sa madidilim na ulap, senyales ng paparating na bagyo. Sa sandaling ito, sa isang ferry, may mga cultivators mula sa Spineless Land na patungo sa isang malaking barko. Ang barkong ito ay 100 metro ang haba at 20 hanggang 30 metro ang taas. Kung titignan ng maigi, parang barko ito ng King of the Seas. Sa isang sulyap lamang, naramdaman ni Yehan na may makapangyarihang defensive formation ang barkong ito. Kahit na ibato niya ang buong lakas niya, hindi nito matitinag ang depensa. Pagdating nila rito, tinawag ni Yehan si Yecheni, at sama-sama silang 3 na naglakad patungo sa malaking barko. Mahirap ang mga cultivation resources sa Spineless Land, kaya halos araw-araw ay may umaalis dito sa merchant ships papunta sa Central God Realm para bumili ng mga kailangan nilang resources. 10,000 spirit stones bawat isa. Nang makita sina Yehan at ang iba, isang matandang lalaki sa pasukan ang nagsalita ng walang emosyon. Hindi pinansin ni Yehan ang 30,000 spirit stones. Matapos ibigay ang spirit stones, nahati sina Yehan at ang 3 sa 3 kwarto. Hindi nagtagal, umalis na ang merchant ship at patungo sa Central God Realm. Sina Yehan, Yeching, at Yecheni ay pumunta sa top deck at tiningnan ang buong Thunder Sea mula rito. Ang buong Thunder Sea ay marahil umaabot ng halos 10 milyong kilometro. Sa loob ng lugar na ito, lahat ay nababalot ng madidilim na ulap.
Isang bahagyang kidlat ang kumikislap sa ulap na parang babagsak anumang oras. Matapos silang maglayag ng isang araw, malinaw na naramdaman ng lahat na lalong matindi at mas marahas ang kidlat sa ibabaw ng Leyhay. Kahit na may depensa ang merchant ship, paminsan-minsan ay natitigitig ito sa pagbagsak ng kidlat. Parang nakapasok na tayo sa sentrong bahagi ng Thunder Sea. Narinig ko na sobrang marahas ng kidlat dito. Kung matamaan ng kidlat dito ang isang cultivator sa Immortal Realm, siya ay mawawasak agad. Tanging Holy King lang ang hindi matatakot sa mga kidlat na ito. Tama, nakakatakot talaga ang Holy King. Sa aming Spineless Land, kayang kontrolin ng isang Holy King ang isang rehiyon at maging Panginoon ng isang lungsod. Pero narinig mo ba, patay na ang lahat ng Overlord sa Spineless Land maliban kay Zuo Longxiang. Narinig ko rin ang balita tungkol dito, pero hindi pa malinaw ang dahilan. Marahil may kinalaman ito sa kompetisyon para sa Fountain of Youth. Maaaring habang nakikipaglaban para sa Fountain of Youth, lumitaw ang isang makapangyarihang matandang halimaw, nasugatan si Zuo Longxiang, pinatay ang maraming Holy King sa galit, at kinuha ang Fountain of Youth. Hindi imposible. Ngunit habang nag-uusap ang mga tao, isang binatang nakaupo ng cross-legged sa splint ang biglang bumukas ng mata at tumingin sa patuloy na rumaragas ang kidlat sa dagat sa harap. Pagkatapos, tumayo ang binata, tumalon, dumaan sa defensive formation, at tumungo sa dagat sa harap. Sa ilalim ng kidlat, naglakad ang binata sa dagat na parang diwata. Oy, mamamatay ang lalaking ito. Iniwan niya ang defensive formation at lumitaw sa gitna ng Thunder Sea. Ang lalaking ito ay Nine Tribulation Supreme, hinahanap niya ang sariling kamatayan. Ang kidlat roon, kung babagsak ng basta-basta, mawawala ang kanyang isipan. Panoorin mo, ang walang ingat na ito ay malapit nang umatungal sa Thunder Sea. Sa ilalim ng Holy King, sino mang pumasok ay mamamatay. Nang makita si Yehan na umaalis sa merchant ship at lumilitaw sa dagat, isa-isa tumingin ang mga tao sa deck, at pagkatapos ay may mapanuyang ngiti sa kanilang mga mukha. Tila pinapanood nila si Yehan bilang isang patay na tao. Anong nangyayari? Sa sandaling ito, isang mid-aged na lalaki na may karangalan ang lumitaw sa splint. Lumabas ang senior na Holy King na si Yuno. May isang junior dito na hindi marunong mabuhay o mamatay ang nag-iisa at umalis sa merchant ship, at pumunta sa gitna ng Thunder Sea sa harap. Nang makita ang lalaking may karangalan, agad na sinabi ng isang tao. Tumingin si Holy King Yuno sa harap, agad na nakasimangot, at humuni ng malamig, tunay nga, isang langgam na hindi marunong mabuhay o mamatay. Kung ganoon, huwag mo akong sisihin kapag namatay ka. Kabanata 2724. Kung mamatay ka, hindi rin siya mamamatay. Si Moran, kasunod ng mga salita ng Holy King Yuno, ay nagpadala ng malamig na tinig mula sa gilid ng splint. Nang marinig ito, namutla ang mga tao sa deck. Sino ang taong ito na hindi marunong mabuhay o mamatay at nagpakalakas loob na hamanin ang galit ng Holy King Yuno? Nang sila'y tumingin, nakita nila sa gilid ng splint ang isang magandang babae na may walang pakialam na ekspresyon, na parang hindi alintana ang libu-libong milya ang layo, at sa tabi niya ay isang 2 metrong lalaki na nakasuot ng itim na robes. Ang kabataan ngayon ay walang galang, paano ka naglakas loob na maging bastos sa Holy King? Nang makita na ang nagsalita ay isang babae lamang na mortal, may sumigaw sa deck at pinigilan siya. Ang maliliit na langgam sa Immortal Realm ay naglakas loob na hamanin ang Holy King Yuno. Karapat-dapat silang mamatay. Holy King Yuno, ang batang babaeng ito ay ignorante. Dapat itaboy sa merchant ship at hayaang mabuhay sa kalaliman ng Thunder Sea. Aasikasuhin ang sarili. Opo, ang Holy King ay isang nilalang na dapat nating katakutin, at dapat tayong magbayad sa pagpapabiye sa kanya. Hindi ko alam kung saan nanggaling ang hanggal na ito. Siguro hindi pa niya nakita ang Holy King, paano niya malalaman na ang prestihiyo ng Holy King ay hindi dapat labagin. Sa deck, halos lahat ay pamuuna kay Yehan at sa iba. Ang Holy King Yuno ay naglalakad sa ganitong panahon taon-taon. Dahil sa kanyang katayuan, mas madali sa kanya ang maglakbay sa pagitan ng Central God Realm at Spineless Land. Sa sandaling ito, napakaseryoso ng ekspresyon ni Holy King Yuno. Mula nang maging Holy King, bukod sa mga mataas na Holy Emperors, kakaunti lamang ang naglakas loob na magpakalakas loob sa harap niya ng ganito. Nang marinig ang mga boses sa paligid, ngumiti lamang ng malamig si Yeching. Country Bumpkin. Nakakita ka na ba ng Holy King? 2 na ang malalakas na namatay sa kanyang kamay, katumbas ng Holy King. Kung idagdag mo pa si Hell Skyhawk mula sa Skull City, 3 na. Holy King, bakit siya kailangan pang bigyang pansin? Junior, hinahamon mo ang dangal ng Holy King na ito.
Si Moran, nakita ang Holy King Yuno na lumapit ng isang hakbang, ang kanyang mga mata ay parang mga espada, hindi galit kundi may karangalan, parang King Kong na may galit na mata. Kasunod ng kanyang hakbang, nanginginig ang buong merchant ship, at ang kakilakilabot na presyon ng Holy King ay bumalot kay Yeching at sa iba. Oy! Nagalit ang Holy King Yuno. Ang desperadong babaeng ito ay naghihintay lamang na madama ang galit ng Holy King. Kapag nagalit ang Holy King, malalaman ng desperadong babaeng ito kung gaano kapangit ang kapalaran niya. Kung hamanin mo ang Holy King, magbabayad ka sa dugo. Muling tumawa ang mga tao sa paligid, tinutokso si Yeching at ang iba, at pinupuri ang Holy King Yuno. Ngunit hindi man lang tiningnan ni Yeching ang pagtatanong ng Holy King sa kanyang harapan, nakatuon lamang siya sa dagat sa unahan. Nang makita ito, sumabog ang mata ni Holy King Yuno ng galit, naglabas ng halimaw na puot. Bilang isang Holy King, hindi niya matitiis na hamanin ng isang junior sa Immortal Realm. Junior, tinatanong ka ng Holy King, talagang gusto mo bang hamanin ang kamatayan? Biglang lumapit muli si Holy King Yuno, nanginginig ang merchant ship, at ang mga cultivator sa deck ay natakot at nagmadaling umatras. Patay na, ganap nang napagalit ng junior ang Holy King Yuno. Natakot at napangiti ang isang tao sa splint. Ito ang Holy King, kapag nagalit, ang iba ay parang langgam. Wala akong oras para pansinin kayo ngayon, kaya huwag ninyo akong pilitin na patayin kayo. Sa harap ng tuloy-tuloy na paglapit ng Holy King Yuno, dala ang napakalakas na presyon ng Holy King, nagpakita si Yeching ng bahagyang senyales ng pamamaslang sa mukha. Nang marinig ito, halos na-stun ang mga tao sa paligid. Isang junior mula sa Immortal Realm ang nagbanta na papatayin ang Holy King. Kay abangan, talagang haharap sa kapahamakan sila ngayon. Hinihingi mo ang kamatayan mo. Sa sandaling ito, totoong nagalit ang Holy King Yuno. Ang kakilakilabot na presyon ng Holy King ay bumalot sa buong merchant ship, at biglang tinapik niya ang kanyang paa, at ang nakakatakot na palma ay bumaba kay Yeching at sa iba. Nang bumaba ito, nais niyang durugan si Yeching at Yecheni sa karne. Nang makita ang eksenang ito, biglang tumawa ang mga tao sa paligid. Isang simpleng Holy King lamang, hindi marunong mabuhay o mamatay. Bigla, mula sa ilalim ng tahimik na itim na robe, lumabas ang isang magaspang na tinig, parang demonyo, na bumalot sa paligid ng kapangyarihan, at nang ang nakakatakot na palma ng Holy King Yuno ay babagsak kay Yehan at sa iba, biglang nakita nila na ang lalaking nakasuot ng itim na robe ay gumawa ng kilos na tila walang epekto, isang simpleng wave lang ng kamay niya. Kabanata 2725. Boom! Biglang parang natambo ang buong merchant ship, nag-alon ang dagat ng malalaking alon, at ang barko ay umuusok at kumikirot sa bawat pag-ikot, na para bang maaari itong mapunit anumang sandali. Ngunit, pagkatapos lamang ng nakakatakot na paggalaw na ito, namutla ang mga tao sa paligid nang makita na ang katawan ni Holy King Yuno ay direktang naitaboy palabas ng merchant ship na parang tinamaan ng kidlat, at sumengot ng dugo. Sa isang iglap nagalsa ang mga tunog ng paghihingalo sa deck isa-isa, at ang mga mapanuksong tingin ay natigil, habang ang mga natatarantang mukha ay parang nakakita ng demonyo. Masakit pa sa kanilang puso ang dati nilang panunuya, para bang sinisira nito ang kanilang kaluluwa. Nasugatan ng Holy King Yuno sa isang simpleng palo. Maaari ba itong tao ay isang Holy Emperor? May isang nanginginig na nagsalita sa deck. Paglabas ng mga salitang iyon, nanahimik ang lahat sa deck. Sino ba ang maglakas loob na tumawa ngayon? Ito ay isang Holy Emperor. Ang makipagtalo sa kanya ay labas sa batas, mapanganib sa kanila. Sa pagkakataong ito, bumalik si Holy King Yuno sa deck. Tumingin siya kay Yecheni na may takot at nagpakumbabang sinabi, Yuno ay hindi nakakita ng Mount Tai, hindi niya alam na darating ang Holy Emperor, ngunit siya ay humihingi ng kapatawaran, aking Panginoon. Lahok ka! Malamig na wika ni Yecheni, at agad na naglaho si Holy King Yuno sa deck. Isa siyang Holy Emperor, at kahit 10 sa kanila ay hindi makakatapat sa kanyang lakas. Ang takot na ito, kahit ang Holy King ng Yuno ay umamin. Nanginginig sa loob ang mga tao sa deck. Nang maalala nila ang dati nilang kamangmangan ni Yeching, lalo silang natakot. Mabuti na lang at hindi nila siya pinukaw sa punto na ginawa ito. Boom! Sa oras na ito, sa kalaliman ng Sea of Thunder, biglang sumabog ang nakakatakot na kidlat mula sa madilim na ulap. Ang mga kidlat ay kasing kapal ng timba, at bawat kidlat ay may kapangyarihang wasakin kahit ang matibay na mundo. Daang-daan. Libong-libong daan. Sa isang iglap, ang kalaliman ng Sea of Thunder ay lubos na nabalot ng kidlat, at ang tubig sa ibabaw ay kumukulo, pati na rin ang mga nilalang sa ilalim ng dagat ay natakot at tumakas sa lahat ng direksyon.
Sa ilalim ng sakop ng daan-daang libong kidlat, isang katauhan ang nakatapak sa ibabaw ng dagat, matatag sa ibabaw ng tubig, at matiisin ang patuloy na pambobomba ng kidlat at kulog na tumatama sa kanya. Sa oras na ito, parang bakal at bakal ang katawan niya. Sa ilalim ng pambobomba ng nakakatakot na kidlat at kulog, marilag at hindi gumagalaw ang kanyang katawan. Ang walang katapusang kidlat at kulog ay dumadaloy sa kanyang katawan, hinuhubog ang laman, at isinusublime ang kanyang kaluluwa. Dahan-dahang naupo si Yehan sa dagat, parang matandang monghe na nagtatagpo. Sa ilalim ng paglilinis ng walang katapusang kidlat at kulog, nagsimulang manalangin siya ng tahimik. Ito ang ikalawang pagbabago ng 9 transformations ng Zushen, oras na para pumasok sa larangang ito. Napakalakas niya. Bakit biglang naging ganito kasindik at malakas ang kidlat sa kalaliman ng Sea of Thunder? Natatakot ako na ang defensive formation ng merchant ship ay hindi kakayanin ito. Pwede bang dahil sa batang iyon kanina? Tumingin lahat sa deck sa nakamamanghang tanawin sa dagat, at nanahimik ang kanilang mga puso. Kahit ang Holy King ay marahil makakaramdam ng presyon ngayon. Makakaligtas ba ang batang iyon sa bagyo ng kidlat? Sa kalaliman ng Sea of Thunder, ang kulog ay umuugong, parang 10,000 kulog ang bumabagsak sa mundo. Ang nakakatakot na madilim na ulap ay bumalot sa kalangitan sa itaas ng Sea of Thunder, ginagawang madilim ang langit at lupa. Ang tunog ng kulog ay umuugong sa ulap, at patuloy ang paglitaw ng kidlat. Ang tanawing iyon ay parang maliit na piraso ng Doomsday, na labis na kinilabutan ang mga cultivators sa merchant ship na nakatitig dito. Ang mga kidlat na bumabagsak sunod-sunod ay, marahil, kahit ang makapangyarihang Holy Kings ay dapat mag-ingat kapag pumapasok. Bakit biglang lumitaw ang ganitong nakakatakot na kidlat sa kalaliman ng Sea of Thunder? Hindi ko pa ito nakita dati. Pwede bang dahil sa batang iyon kanina? Pero hindi dapat. Siya ay 9 Tribulation Supreme, na pumasok sa kalaliman ng Sea of Thunder. Dapat ay mamatay siya. Paano niya nagawa na lumitaw ang ganitong nakakatakot na kidlat sa mga grupo? Sa deck, lahat ng nakakagulat na mga mata ay nakatuon sa kalaliman ng Sea of Thunder sa harapan, napapaligiran ng kidlat at kulog parang mga dragon ng kulog na tumatakbo sa madilim na ulap. Kahit ang merchant ship sa ilalim nila ay nag-atubiling lumusot, at huminto sa dagat. Kahit na may defensive formation ang merchant ship, walang nakakaalam kung gaano katagal kaya ng barko ang takot ng kidlat at kulog. Ang tanging paraan ngayon ay hintayin munang mawala ang kidlat at kulog bago tumawid sa bahaging ito ng dagat. Sa gilid ng splint, mahigpit ding binabantayan ni Yeching at Yecheni ang dagat sa harap nila. Ngayon na pumasok si Yehan upang magsanay, hindi nila maaring makialam at mapipilitang manood lamang mula sa malayo. Kabanata 2726. Boom boom boom. Sa ibabaw ng dagat sa kalaliman ng Sea of Thunder, ang mga kidlat na kasing kapal ng timba ay bumabagsak halos bawat ilang segundo, at lahat ay tumatama kay Yehan na nakaupo ng cross-legged sa ibabaw ng dagat. Sa sandaling ito, sa paligid ni Yehan, kumikilos ang tubig ng dagat na parang kumukulong tubig, umuugong at umaalon, daan-daang talampakan na malalaking alon ang umaakyat sa kalangitan sa ibabaw ng dagat sa paligid niya, isang napakagandang tanawin. Ngunit, kahit ganoon, nakaupo si Yehan ng payapa sa dagat at nanatiling hindi gumagalaw, pinapayagang tuloy-tuloy siyang tamaan ng mga kidlat na kasing kapal ng timba. Pinapanday niya ang kanyang esensya at dugo gamit ang kidlat upang buuin ang kanyang laman, ito ang hamon na dapat lampasan sa cultivation ng 9 transformations of punishing gods. Matapos ang unang karanasan, tila mas komportable na si Yehan sa muling pagsisimula ngayon, ngunit gayunpaman, nakakaranas siya ng matinding sakit. Kahit na ang kanyang Mad-Jihad body ay nakultivate sa nakakatakot na antas, hindi maiiwasan ang pinsala. Sa sandaling ito, umiikot ang kapangyarihan sa katawan ni Yehan, at biglang kumuulo ang chi at dugo sa mga meridian ng kanyang katawan, umaagos na parang kumukulong tubig, at patuloy na dumadaloy sa kanyang 8 extraordinary meridians. Para bang sumabog ang katawan ni Yehan sa lahat ng direksyon. Sa isang iglap, naging pula ang balat ni Yehan, parang dugo. Mukha siyang nakakatakot, at ang mga ugat sa kanyang katawan ay nakausli sa lahat ng dako. Laugh. Muran, isang patak ng dugo mula sa katawan ni Yehan ay pinilit lumabas, nakasuspine sa hangin sa harap niya. Mula sa patak ng dugo, dumadaloy ang napakalawak at marilag na kapangyarihan. Ang dugo ni Yehan ay natural na naglalaman ng kanyang lakas. Siyempre, ang pagkuha ng sariling dugo mula sa katawan ay nagdulot din ng unti-unting pamuti sa mukha ni Yehan. Ang isang patak ng dugo ay kumakatawan sa pagkawala ng isang punto ng kanyang lakas. Go!
Agad na nanginig ang palad ni Yehan, at sa ilalim ng kanyang kontrol, ang patak ng dugo sa harap niya ay biglang lumipad patungo sa langit sa ibabaw ng dagat, parang isang smeared na dugo, at naglabas ng banayad na liwanag sa dim void. Pagkatapos, pinatindi ni Yehan ang patak ng dugo, at agad, isang alon ng napakalakas na kapangyarihan ang kumalat mula sa patak ng dugo, kumalat sa paligid ng dagat sa radius na 1 kilometro, at sa sandaling ito, isang nakakatakot na kidlat ang bumagsak mula sa madilim na ulap, direkta sa patak ng dugo na kontrolado ni Yehan. Off! Sa isang iglap nang tumama ang kidlat sa patak ng dugo, umubos si Yehan ng dugo at lalo pang pumuti ang kanyang mukha. Pagkatapos, umiikot ang kapangyarihan ng buhay sa katawan ni Yehan, at unti-unting gumaling ang kanyang mga sugat. Come again. Pinunasan ni Yehan ang dugo sa gilid ng kanyang bibig, at tumingin sa madilim na ulap at kidlat sa itaas ng kanyang ulo na may mga matang puno ng determinasyon. Boom! 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 Sa isang iglap, mahigit 100 kidlat ang bumagsak sunod-sunod, pinipinsala ang dugo na kontrolado ni Yehan, na para bang uupap sa ilalim ng pambobomba ng kidlat. Nakikita ang tanawin na ito, isang nakakatakot na liwanag ng fighting spirit ang sumiklab sa mga mata ni Yehan, at isang karagdagang patak ng dugo ang pinilit lumabas mula sa kanyang katawan, nakasuspine sa ibabaw ng kanyang ulo, at pinagsama sa unang patak ng dugo upang sabay na labanan ang kapangyarihan ng kidlat. Ang pagsasanib ng dalawang patak ng dugo ay nagpaglabas ng malinis at purong kapangyarihan sa void. Boom! Isa pang nakakatakot na kidlat ang bumagsak, at mahirap pa rin para sa dalawang patak ng dugo ni Yehan na labanan ito. Hindi pa sapat, kumikislap ang ilaw sa kanyang mga mata, at ngumingiti si Yehan, at ang ikatlong patak ng dugo ay pinagsama muli dito. Kabanata 2727. Ang tatlong patak ng dugo ay halos katumbas ng 1/4 ng lakas ni Yehan. Ngunit nang magsanib ang tatlong patak na ito, nagawa niyang labanan ang kidlat sa araw na iyon. Nakikita ito, nakahinga si Yehan ng malalim. Basta naitaboy niya ang kidlat, napalago ang kanyang espiritu sa ilalim ng pagpapatibay ng kidlat, at naibalik ang hininga ng buhay, magiging madali na ang natitirang hakbang. Ang libo-libong kidlat sa sandaling ito ay parang inunan, at ang dugo ni Yehan ay parang sanggol, na kailangan nilang pakainin ng enerhiya. Ang kapangyarihan ng langit at lupa tulad ng kidlat ay may tiyak na espiritualidad. Lumipas ang 1 oras, 2 oras, 3 oras. Hindi pa rin humihinto ang kidlat sa itaas ng kalaliman ng Sea of Thunder, ngunit pagkatapos ng 3 oras ng pagpapatibay, biglang naramdaman ni Yehan ang mahinang alon ng buhay na sumabog mula sa kontroladong dugo at esensya. Ang hiningang ito, parang bagong silang na sanggol, ay malinis, payapa, at tila isang likas na kapangyarihan na nahuhubog. Matagumpay! Nang maramdaman ito, kumislap ang mga mata ni Yehan sa kagalakan. Sa pamamagitan ng kanyang spiritual sense, nakita niya ang isang sanggol na nakayuko sa loob ng dugo at esensya, patuloy na sumisipsip sa kapangyarihan ng kidlat. Tangapin! Agad, sa isang galaw ng kamay ni Yehan, ibinalik niya ang dugo sa loob ng kanyang katawan at ito'y lubos na naabsorb. Ngunit, kahit matagumpay ang unang hakbang sa pag-cultivate ng pangalawang transformation ng 9 transformations of Zushen, hindi pa rin tumigil si Yehan. Sa proseso ng pakikipaglaban sa kidlat ng langit at lupa, tila nadama ni Yehan ang isang umiiral na batas. Ang batas na iyon ay ang mapang api at matinding batas ng kidlat. Bagamat hindi niya kontrolado ang kapangyarihan ng kidlat bago ito, simula nang madama niya ang umiiral na batas ng kidlat, tiyak na hindi siya mag-aatubiling pag-aralan at kontrolin ang isa pang kapangyarihan ng batas. Sa huli, balak niyang i-cultivate ang mga ganitong kapangyarihan. Sa ibabaw ng dagat sa kalaliman ng Sea of Thunder, patuloy na nag-cultivate si Yehan, at nadama niya ang batas na parang ordinaryong tao na nakakita ng kayamanang hindi niya bibitawan. Bukod pa rito, walang kapantay ang batas ng kidlat. Sa aspeto ng dominasyon sa atake, maihahambing ito sa batas ng mahika. Walang sino man ang gustong palampasin ang ganitong makapangyarihang kapangyarihan. Ngunit, matagumpay si Yehan sa unang hakbang ng pangalawang transformation ng 9 transformations of Zushen, at unti-unting humuo pa ang malalakas at mabagsik na thunderstorm sa mundo, hanggang sa umabot sa normal na level. Sa deck ng merchant ship, huminga ng maluwag ang mga cultivator na nanunood mula sa malayo nang makita nilang humina ang kidlat sa kalaliman ng Sea of Thunder. Kung hindi humuo pa ang kidlat sa loob ng 10 araw at kalahating buwan, wala silang magagawa kundi bumalik sa kanilang tahanan. Phew! Napakatakot ng kidlat kanina, at kahit ilang sa kanila ay hindi humahaba sa isang suntok ng Holy King. Oo, tama iyon. Pumunta ang binata sa central area ng Lehi kanina, ano na ngayon? Dapat. Hindi natapos ng cultivator ang pangungusap. Matindi ang takot sa Yecheni sa barko.
Kung sasabihin nilang namatay si Yehan, siguradong magwawakas ito sa masamang pangyayari. Gayunpaman, humina ang kidlat sa central area ng Lehi, ngunit walang balak na umalis ang merchant ship. Alam ng Holy King Yao na ang binata sa central area ng Lehi ay konektado sa Holy Emperor sa barko. Kung hindi magsalita ang Holy Emperor, o kung hindi bumalik ang binata, hindi nila pwedeng simulan ang barko at umalis. Lumipas ang 2 oras, at iniisip ng lahat na marahil namatay si Yehan sa dagat ng kidlat kaya hindi siya bumalik. Parang namatay ang ignorante sa dagat ng kidlat. Iniisip ng lahat sa deck. Ang tanging may tiwala kay Yehan ay sina Yeching at Yecheni. Paano niya mapapatay ang leader ng lahi ng tao? Ngunit sa sandaling ito, habang iniikot nila ang mga mata sa kalaliman ng Sea of Thunder, nakita nila ang isang figure na naglalakad sa ibabaw ng dagat, parang isang Diyos tao, na may kidlat na kumikislap sa kanyang mga mata, parang taglay niya ang World Destroyer Thunder sa kanyang katawan. Hey! Tingnan ninyo! May nakakita kay Yehan at agad na sumigaw, at lahat ng tao sa merchant ship ay tumingin sa kanya. Hindi siya patay, buhay at maayos pa rin. Paano ito posible? Kahit ang Holy King ay nag-ingat sa kapangyarihan ng kidlat kanina. Paano niya, isang maliit na 9 Tribulation Supreme, nakaligtas sa bombardment ng kidlat? Sa paligid, marami ang napahinto sa pagsasalita, at tinitingnan ang binatang naglalakad sa dagat na parang isang halimaw. Sa sandaling ito, bahagyang nabigla rin ang Holy King Yao na nanunood sa loob ng cabin. Kahit siya ay nag-ingat sa nakakatakot na Sea of Thunder kanina, at hindi nagtagal doon. Ngunit ang binata ng 9 Tribulation Supreme ay hindi lamang nanatili sa nakakatakot na Sea of Thunder ng 4 o 5 oras, kundi nakalabas na walang sugat. Kabanata 2728. Pwede kaya na ito ay isang henyo na disipulo na pinalaki ng isang malaking pamilya sa Central God Territory. Nang maisip ito, napuno ng takot at paghanga ang mga mata ni Holy King Yuno. Kung aakayin siya ng galit ng mga malalaking pamilya sa Central God Territory, isang iglap lamang ay madudurog siya sa lupa. Sa sandaling iyon, lumapag si Yehan sa deck, at agad na umatras ang mga cultivator sa paligid nang makita siyang bumalik. Ang sinumang nakaligtas sa nakakatakot na kidlat kanina, gaano man kalakas o sino pa ang kaaway, ay hindi pwedeng basta-basta lapitan o hamanin. Kamusta? Nagtagumpay ka ba? Lumapit sina Yeching at Yecheni. Tumango si Yehan na may ngiti at sinabi, kalahati lang ang nagawa ko. Susunod, gagamitin ko ang apoy bilang pagan para hubugin ang aking katawan, at saka ko magagawang buuin ang pangalawang kopya ko. Ngumiti si Yeching at tumingin kay Yehan, marahil marami ka pang nakamit sa Thunder Sea, ramdam ko ang presensya ng ikatlong kapangyarihan ng batas sa iyo. Hindi ko talaga kayang itago sa iyo, Terra, balik tayo at mag-usap. Pagkatapos, pumasok silang tatlo ni Yehan sa silid, at pinangunahan sila ni Yehan papasok sa Daoist World. Ginamit ang kidlat para patibayin ang asensya at dugo at mabuo ang prototype ng avatar, ngunit ito ay unang hakbang lamang. Ang pangalawang hakbang ay gamitin ang nagngangalit na apoy bilang pagan para hubugin ang katawan. Sa Daoist World, pwede itong direktang isagawa. Nang pumasok si Yaogo sa Xuanmen World, nailipat ni Yao Fentian ang lahat ng elemento sa loob ng Yaogo, kabilang ang daan-daang uri ng apoy mula sa langit at lupa, sapat na para mapatibay ni Yehan ang kanyang katawan. Mayroon ng tatlong kapangyarihan ng batas ang Xuanmen World, at ang embryonic form ng Taoism ay isa ng hakbang na mas maunlad. Bilang pinuno ng Xuanmen World, naramdaman ni Yehan ang mga pagbabago dito. Sa sandaling igalaw niya ang isip, ang tatlong natitirang kapangyarihan ng batas sa mundong ito ay susunod sa kanya, at mapapailalim sa kanyang kontrol. Dito, si Yehan ang hari ng mundong ito. Walang cultivator na nabubuhay dito ang makakatalo sa kanya. Kahit ang malakas na tulad ni Xingli Shengwang, sa isang isip lamang ni Yehan sa Daoist World, pwede niyang talunin. Ito ang kakayahan ng isang world controller, sa mundo niyang kinokontrol, lahat ng nilalang ay parang mga langgam. Pagkatapos, lumapit si Yehan kay Yao Fentian. Kasalukuyang nagbibigay ng peel si Yao Gu para sa cultivation ng mga disipulo ng Tianlong, at ang kapangyarihan ni Yao Gu ay pinamumunuan din ni Yao Fentian. Bakit napakawalang pakialam mo ngayon, bata? Sa hardin, tiningnan ni Yao Fentian si Yehan habang umiinom ng tsaa. Ngumiti si Yehan at sinabi, Yao Lao, bakit hindi ako pwedeng pumunta kung wala akong gagawin? Kunin lang ang apoy ng langit at lupa sa forbidden area ng iyong bahay at gamitin para mag-practice ng supernatural power. Ha! Alam ko na pupunta ka sa Three Treasures Hall para lang sa ganyang bagay. Ngumiti si Yao Fentian, ngunit wala siyang pagtutol sa paghiram ni Yehan ng apoy, kahit pa kunin ang lahat. Naalala pa niya nung huling pumasok si Yehan sa forbidden area ng Medicine Valley ilang taon na ang nakalipas at dinala ang semi-imperial weapon, ang Burning Heaven Mace. Sige,
Alam kong masigla ka pa rin, ang Fountain of Youth ay bukas para sa mga tao sa Medicine Hall. Ngumiti si Yehan. Nang marinig ito, ngumiti si Yao Fentian. Kung gagamitin ang Fountain of Youth sa paggawa ng elixir, anumang malakas na alchemist ay pwedeng gumawa ng elixir sa antas ng henyo. Pagkatapos ng kaunting usapan, pumasok si Yehan sa forbidden area ng Medicine Hall, kung saan may daan-daang uri ng apoy mula sa langit at lupa, sapat na para mabuo ang kanyang pangalawang clone. Sa pagkakataong ito, nanatili si Yehan sa loob ng 3 araw bago lumabas, ngunit nang lumabas siya, ganap niyang matagumpay na nakultivate ang pangalawang transformation ng 9 transformations of Zushen. Ang dalawang clone ay may tig 90% ng fighting strength ni Yehan, at kapag na-activate ang pangalawang clone, ang kanilang overlapping ay magpapataas ng fighting strength ni Yehan ng 2 beses. Sa dalawang clone at doble ang lakas sa laban, ngayon ay may kakayahan si Yehan na makipagsabayan sa mid-level Saint King. May matibay na kumpiyansa siya kapag haharap sa Saint King. Malapit na sigurong malagay sa panganib ang mga kalaban ni Yehan. Sa aking kasalukuyang lakas, ang Junior Holy King ay hindi nabanta sa akin. Kahit nahaharapin ko ang mid-level Holy King, may kakayahan na akong lumaban. Kumikislap ang mga mata ni Yehan. Ngayon lang niya naramdaman ang kumpiyansang dala ng kanyang kapangyarihan. Ang mga henyo sa tuktok ng Central God Realm ay halos lahat ay halimaw. Upang makipaglaban sa kanila, tanging nakakatakot na kapangyarihan ang makakapagpatatag sa iyo. Ngunit matapos matagumpay na makultivate ang pangalawang clone, hindi pa umalis si Yehan sa Daoist World. Malapit nang makapasok ang merchant ship sa Central God Realm, at nais pa rin ni Yehan na pagbutihin ang iba niyang martial arts. Ang 9 transformations of punishing gods ay na-improve, ngunit hindi pa gaanong umunlad ang Mad-Jihad Body, Tungtian Formation, at Good Fortune Due nitong mga nakaraang araw. Sa kasalukuyan, ang 9 transformations of God Punisher, Mad-Jihad, Tungtian Formation, at Good Fortune Art ang 4 na pinakamakapangyarihang martial arts ni Yehan. Kapag na-upgrade ito ng buo, tataas ang combat effectiveness niya sa pinakamataas na antas. Sa oras na iyon, kahit sa Central God Realm, kung saan puro henyo, may kumpiyansa si Yehan na makipagsabayan sa mga halimaw na talento ng lahat ng lahi. Kabanata 2729. Ang unang pinagsanay ni Yehan ay ang Mad-Jihad Body. Ang natatanging martial arts na ito, na nilikha ng kakaibang sekta ng Mad Saint, kapag naipamalas ng lubos, magiging walang katunggali si Yehan sa ilalim ng Emperor of Heaven. May 4 na pangunahing antas ang Mad-Jihad Body, at kasalukuyang nasa unang antas lamang si Yehan Body Tempering. Sa bawat antas na umuunlad Quenching Body, Nirvana, Proving the Way, at Reaching the Sky ang kapangyarihang taglay ng Battle Body ay di masukat. Kahit sa simpleng katawan lamang, nang walang paggamit ng batas, may kakayahang durugan ang mundo. At ang 4 na antas na ito ay nahahati rin sa 3 pangunahing yugto, Xiaocheng, Dacheng, at Consummation. Sa kasalukuyan, naabot lamang ni Yehan ang peak ng Xiaocheng sa body tempering, at hindi pa nakapasok sa Dacheng. Siyempre, dahil abala siya sa pakikipaglaban sa Yaozo, kakaunti lamang ang oras niya para sa Mad-Jihad Body. Ang Mad-Jihad Body ay nagbabaliktad ng Meridians, pinapatalos ang katawan gamit ang kapangyarihan sa loob nito upang maging sobrang malakas. Isang bakas ng kapangyarihan ang Dom Alloy sa Meridians, gumagalaw laban sa oras, na nagpapaalab ng dugo sa katawan ni Yehan, at ang bronze-colored na balat ay bahagyang tumibay, parang puno ng nakamamanghang lakas. Sa pagsasanay na ito, nanatili si Yehan sa Daoist World ng mahigit 2 buwan. Ngunit sa tuloy-tuloy na pagsasanay, ang Mad-Jihad Body niya, na medyo napatibay na, ay umabot sa antas ng isang master. May kumpiyansa na siyang harapin ang atake ng rudimentary Saint King gamit ang katawan niya. Sa plywood ng merchant ship, nakatingin sina Yehan, Yeqing, at Yecheni sa unahan. Sa kanilang paningin, may isang kontinente napakalawak nito, at ito ang destinasyon ni Yehan, God's Domain. Dumating na rin sa Central God Realm. Ngumiti si Yehan. Kahit hindi pa siya nakapasok sa lupa ng Central God Realm, ramdam na niya ang makapal na spiritual energy sa kontinente, pati na rin ang monster energy, demon energy, at holy breath ng mga Diyos. Narinig ko na ang 4 na pangunahing lahi sa Central God Territory ay malayang makakapagsanay dito, at mukhang totoo nga ngayon. Ang mundong ito ay may 4 na uri ng kapangyarihan. Kaya pala nagkakasundo ang 4 na lahi. Maingat na sabi ni Yeqing. Ang Central God Realm ay sentro ng Gods and Demons continent. Narito ang mga ancient orthodoxy, colleges, maraming dakilang turo, at mga ancient families. Ang Daoist soil ay kumakalat, at ang spiritual veins ay parang dragon. Maraming demons, veins, gods, at monsters sa ilalim ng lupa, kaya ang 4 na lahi ay hindi limitado sa kanilang pagsasanay.
Ngunit ang malalakas ay namamana rin, at hindi nauubusan ng henyo, dagdag ni Yehan. Ngumiti si Yeching, tumingin sa gilid ni Yehan at sabi, kahit napakaraming kahangahangang bagay dito, sigurado ako na sa talento mo, ikaw ay mamamayagpag at tatayo mag-isa sa lugar na ito kung saan namumukadkad ang daan-daang bulaklak. Hindi nagtagal, dumating na sa pantalan ang merchant ship, at lahat ng cultivator ay bumaba sa kontinente. Sa harap nila ay isang marangyang lungsod Zuaozhou, sa Central God Territory, kung saan matatagpuan ang Holy Emperor at iba pang malalakas na tao. Narinig ko na ang Central God's Territory ay nahahati sa 36 na prefectures at 12 secret realms, may malawak na lupa at saganang yaman. Ngunit si Zuaozhou, kung saan tayo ngayon, ay isa lamang sa 36 at nasa pinakamalayo sa hangganan ng Central God Territory. Habang naglalakad sa lungsod, patungo sila sa masiglang kalye, dumadaan sa Sea of Thunder ng Zuaozhou. Maghanap muna tayo ng matitirhan. Mahalaga sa akin ang City of Destiny pagdating sa Central God Realm, at may iba pang bagay na kasing halaga. Huminga ng malalim si Yehan. Dati na siyang nakatira sa Central God Realm, at matagal na niyang pinapangarap ang unang hakbang sa kanyang layunin, ngunit natabunan ng ordinaryong bagay at hindi nakalayo. Ang number 1 Divine Fist sa ilalim ng Emperor of Heaven, na pinuri ni Suzaku noon, ay balak niyang kunin pagdating sa Central God Realm. Ang kanang braso, na ilang taon nang sira, ay pwede na ring ipanganak muli. Sa isang restaurant, na-activate na ni Yehan ang pangalawang avatar at pumunta sa Central God Realm. Ihahanda niyang ipadala ang avatar sa iba't ibang estado ng Central God Territory upang maintindihan ang mga batas sa kanyang ngalan. Mahalaga ito dahil maraming batas ang hindi pa niya nauunawaan. Siyempre, hindi niya pinapadala ang dalawang avatar ng sabay, isa ay naiwan sa tabi niya, kaya pwede niyang doblehin ang combat power sa oras ng laban. Go! Tatawagan kita kapag kailangan kita. Tandaan, manatiling low profile. Sabi ni Yehan sa clone. Opo, my lord. Sa isang iglap, naglaho ang avatar. Habang natututo ng batas sa labas, parang natututo rin si Yehan. Suzaku, narating mo na ang Central God Realm, pwede mo nang sabihin ang lahat ng hindi mo natapos noon, tama ba? Huminga ng malalim si Yehan, seryoso. Walang gustong maging pile, lalo na kung kulang sa kamay, na makakaapekto sa combat effectiveness. Matagal na niyang pinapangarap makuha ang First Divine Fist sa ilalim ng Emperor. Mukhang hindi mo pa nakalimutan ito, bata. Sabi ni Suzaku na nag-iisip. Hindi, kung hindi kita pinakinggan noon, mawawala ang kanang braso ko. Sabi ni Yehan at pumikit ng kaunti. Sa tulong ng life power, pwede niyang ipanganak muli ang naputol na braso anumang oras. Mukhang nakalaan talaga ito sa iyo, pero kailangan kong paalalahanan, hindi ito madaling makuha. Sabi ni Suzaku. Kahit pabundok ng mga espada o dagat ng apoy, kukunin ko ito. Sabi ni Yehan nang walang takot. Kabanata 2730. Ang bagay na hinahanap mo ay nasa Shenzhou, sa Xinwo Academy. Shenzhou? Xinwo Academy. Nagkutob ang mga mata ni Yehan. Ang Xinwo Academy ay isang napakalumang institusyon, na may kasaysayan na halos 10,000 taon. Shenzhou? Xinwo Academy. Nagkitid ang mga mata ni Yehan. Ang Holy State ay isa sa pinakamakapangyarihang estado sa 36 na estado ng Central God Territory. At sa loob ng Holy State, ang Xinwo Academy ay isang nakakatakot na dambuhala napakalakas ng kanilang kapangyarihan. Sa Xinwo Academy, maraming malalakas na tao ang lumalabas, sagana ang mga henyo, at marami pang matagal ng eksperto na nakatayo sa lungsod. Hindi mabilang kung ilang kahanga-hanga at napakatalinong tao ang lumitaw sa bawat henerasyon. Itinatag ito ni Xinwu Tiandi, isang walang katulad na powerhouse, at ang kapangyarihan nito ay yumanig sa mundo. Huwag bang si Xia Ben iyon sa Xinwo Academy? May ngiti sa labi ni Yehan at mataas ang fighting spirit niya. Kahit na ang Xinwo Academy ay isang sinaunang institusyon na halos 10,000 taon na, determinado pa rin siyang makuha ang First Divine Fist sa ilalim ng Emperor of Heaven. Gusto rin niyang tingnan ang progreso ni Xia Ben at Lin Chi, dahil baka karapat-dapat na silang mamuno sa God of War Camp at God of Killing Camp. Pagkatapos nito, nagsimula si Yehan sa kanyang room ng pagsasanay. Sa ngayon, patuloy pa rin siyang nagsasanay sa Mad Jihad Physique. Kahit na sa Daoist World, naabot niya ang body tempering dodging, may maikling puwang pa rin bago ito maging ganap. Isang bakas ng kapangyarihan ang Dom Alloy pabaliktad sa Meridians. Ginamit ni Yehan ang natatanging paraan ng pagsasanay ng Mad Jihad Physique, at nag-concentrate sa kanyang room. Sina Yeching at Yecheni ay nagsasanay din sa kani-kanilang mga silid. Pareho nilang gusto pang patibayin ang kanilang lakas. Kinabukasan, nagpatuloy ang tatlo sa kanilang paglalakbay.
Hindi pa naririnig ang balita tungkol sa pagbubukas ng City of Destiny. Plano ni Yehan na pumunta sa Shenzhou Xinhuo Academy upang tingnan ang One God Feast. Narinig mo ba? May nakakuha ng napakaraming walang kasing halaga na bagay mula sa Liangji Mountain. May nabuo raw na crack sa Liangji Mountain, at may naglakas loob na practitioner na pumasok dito, hindi lang nakalabas ng buhay, kundi nakalabas rin ng 2 set ng well-preserved Holy Emperor armor. Wala iyon sa Holy Emperor's battle armor. Ang Liangji Mountain at ang public loser ay kamakailan lamang. Sa katunayan, itinuring ng public loser ang Liangji Mountain na teritoryo niya. Pagkatapos malaman ito, nagpadala siya ng maraming malalakas na tao sa crack ng Liangji Mountain. Nakuha nila hindi lang ang armor, kundi isang set ng unrivaled martial arts, 2 skeleton ng Holy King, at isang incorruptible body ng Holy Emperor. At may nakuha ring makapangyarihang sandata para patayin ang Holy Will Emperor. Tunay, malaki ang kinita ng public loser sa pagkakataong ito. Kung hindi sa matibay na background ng public loser, at sa suporta ng Shenzhou at Zhongzhou, baka mainggit ang maraming pamilya sa kanila. Malakas talaga ang background at network ng public loser. Sa Zhuozhou, sila at ang Palace family ang pinakamakapangyarihan. At narinig ko na magdaraos ng 1,000-year-old birthday ang lolo ng public loser. Maraming malalakas mula sa iba't ibang estado ang pupunta para bumati. At sa okasyong ito, makakakuha siya ng napakaraming kayamanan. Oo, at kapag nagsimula ang birthday celebration, darating ang malalakas mula sa buong mundo, at baka may ilan na mapalampas ang nakuha ng public loser. Pero narinig ko na mag-a-auction ang public loser ng ilan sa nakuha mula sa Liangji Mountain, para hindi masyadong mapansin. Matalino ang hakbang ng public loser. Narinig ni Yehan ang usapan sa paligid ng restaurant, at sa unay hindi siya gaanong nagbigay pansin sa public loser at Liangji Mountain. Ngunit ang incorruptible body ng Holy Emperor ay kumislap sa kanyang mga mata. Bakit parang naakit ka? Marahil naramdaman ni Suzuko ang kakaibang anyo ni Yehan. Tunay ngang Central God Realm ang Central God Realm. Kahit sa mapanganib na lugar, makakakita ka ng napakaraming bagay. Nagsimula silang makipag-usap ni Suzuko. Suzuko, naaalala ko na minsan sinabi mo na bukod sa dugo ng Phoenix Crown, kailangan mo rin ng isang makapangyarihang katawan, tama ba? Sakaling may incorruptible body ng Holy Emperor, ito ang pinakamahusay na carrier. Kung nais mong buhayin si G. Madman, kailangan mo ng katawan na may dugo ng Phoenix Crown, at ipinasok sa tamang katawan. Dagdag pa, kailangan mong hanapin ang Soul Gathering Stone, kunin ang 3 souls at 7 souls, at i-integrate sa katawan para makamit ang layunin. Soul Gathering Stone. Kumislap ang mata ni Yehan, naalala ang sinabi ni Suzuko. May hawak na si Yehan na dugo ng Phoenix Crown. Kung nakuha ng public loser ang incorruptible body ng Holy Emperor, gusto rin ni Yehan itong subukan. Sa Soul Gathering Stone, kailangan niyang maghintay pa. Anong problema? Tanong ni Yeching, napansin ang kakaibang anyo ni Yehan. Baka kailangan nating baguhin ang ruta. Sabi ni Yehan. Napansin niya mula sa usapan ng mga tao sa restaurant na magdaraos ng auction ng public loser, sa loob lamang ng 3 araw, sa Kangming City. Ibig mong sabihin, pupunta tayo sa Kangming City? Tanong ni Yeching. Tumango si Yehan. Maraming mahahalagang bagay ang public loser, at baka may kailangan ako sa kanila. Kung ganun, mas mainam na pumunta muna tayo sa Kangming City. Pero maraming tao ang maaakit sa auction, baka pati mga high-ranking emperors ay dumalo. Alam ko, sabi ni Yehan, kumikitil ang mga mata. Ngunit kung lumabas ang kailangan ko, kahit ang Holy Emperor ay hindi makakakuha nito. Napakahirap makahanap ng incorruptible body ng Holy Emperor, at maraming kondisyon para magtagumpay. Ngayong nahanap na, hindi pa lalagpasin ni Yehan ang pagkakataon.